Kamusta, Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kapalaran mo gamit itong rune. Ito yung sinaunang alphabet noong unang panahon. Ito yung Ingus in reverse. Ito yung nagsasabi na may sitwasyon sa buhay mo na hindi mo kakayanin mag-isa. Kailangan mo ng tulong ng kapwa mo o kaya ng pasensya. Bago maging pabor ang kapalaran sa iyo. Itong kasunod ang alamin natin. Itong hagalas, meron ka nga talagang worries or inaalala. Pero sa naunang bato at saka ito, ibig sabihin, ma-overcome mo yung situation mo. Huwag mong ipilit yung sitwasyon kasi hindi mo ito makokontrol. Patience pa rin ang ibig sabihin ng bato na iyan. Itong dagas in reverse ang sasabi na kaya kailangan mo ng patience. May mga magaganap sa buhay mo na hindi agad-agad may solusyon or kasagutan. Mas excellent pa nga yung magiging resulta kung patience ang paiiralin mo. At saka meron ng improvement. Alamin natin ang angel number mo or advice ng spirit guide mo. 1244, reminding you of your independence and strength. You have dreams and goals in life and a higher purpose. It is time to connect with this and stay true to who you are. Merong meaningful na dahilan kung bakit nangyayari yung iba't ibang sitwasyon sa buhay mo. 1055, this is the time that you remember courage and patience in your life. Pareho lang din ang sinasabi at saka pinapaunawa sa iyo. Gamit ang mystical cards, alamin natin yung feelings or kung ano yung sitwasyon ng person mo. Pero dahil sa connected ka sa kanya, may posibilidad na ipakita rin kung ano yung nararamdaman mo. Kahit dito sa cards ng person mo, sinusubukan yung pasensya mo. Lalo na't may situation or emosyon na nahihirapan i-control ang person mo. Siyempre, kung hindi niya naipapaliwanag ng maayos yung sarili niya, may mga situation or mga salita na nasasabi siya sa iyo na hindi niya naman sinasadya. Dahil sa emosyon, bigla na lang nangyayari. At yung katotohanan, mas maigi na alam mo kesa sa inililihim pa niya. Maybe kinukutuban ka na sa kung ano yung emosyon ng person mo or mga bagay na hindi niya nasasabi sa iyo. Dahil nga sa maling desisyon or action, napapangunahan ng emosyon, ay may mga sitwasyon na gustong maisaayos or kung pwedeng maibalik, gusto niya sanang maibalik yung nakaraan. Yon ay yung tiwala mo sa kanya, yung relasyon nyo na sana maisaayos niya. Dahil sa hindi ka makalimutan ng person na ito. Mas ngayon siya nakakapag-isip, nakakapag-relax at nagkaroon ng healing. Kaya nalaman niya na kung ano yung mga bagay na dapat niyang isaayos, ayusin, at saka kung ano yung mga importante sa buhay niya dahil sa nagkaroon na nga ng healing. Kumbaga, alam niya na kung ano yung gusto niya. Alam ng person mo na siya yung may pagkukulang sa relasyon nyo kaya hindi niya pinapakita sa kahit kanino
kung ano yung totoong emosyon niya kasi mukhang ang ilan sa inyo marami na rin siyang nasabi na hindi pabor sa iyo. Pero mukhang lahat ng iyon ay pinagsisisihan niya. Ito yung panahon dahil nga sa nagkaroon na ng healing ay isinasaayos niya na yung buhay niya sa mas makakabuti para sa sarili at saka sa kapwa, lalo na sa inyo or sa mga bagay na dapat niya nang ituwid or itama. Yan ay kung kailan siya ready. Yung feelings niya ready na. Pero yung mga tao sa paligid niya, yun yung masyashock. Na biglang nagbago yung ihip ng hangin. Na ikaw yung gusto niya makasama pagkatapos ng mga nangyari. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin ko munang alamin yung card mo. Pagkatapos nito yung card ng person mo at saka yung outcome ng relationship nyo. The Hierophant, 6 of Pentacles, The Temperance. Sa mga cards na ito ay pinapakita na napaka makajos or naniniwala ka na yung magandang kabutihan ay may babalik sa iyo. Pero syempre, kailangan mo pa rin balansehin kung ano yung makakaya mong maibigay. Love man ito, pangunawa o material. At katulad ng sinabi ng mga naunang cards at bato, kailangan ng patience at saka yung maging payapa yung kalooban mo. Kailangan ng patience ng bawat isa sa atin kasi may kanya-kanya tayong panahon. Pero hindi sa lahat ng oras ay to the rescue ka kasi darating din yung panahon na kakailanganin mo din. At babalansihin mo ito. Kung noon ikaw yung nagpapasensya, kailangan din magpasensya ng kapwa mo. Para rin sa ikakabuti ng sitwasyon mo. Sa career o negosyo, kailangan mo ng advice o kaya mentor para makakayanan mong makontrol yung sitwasyon mo at saka magkaroon ng mas magandang improvement. Ibalanse yung career at saka yung panahon sa sarili. Ano man yung nagpapagulo sa isip mo o kaya nagkakaroon ng problema ang career o negosyo, mareresolbahan mo ito. Nakatatlong words ka na para sa patience. Para naman sa mga single, ang ilan sa inyo, magtitiwala ka muli. Yung bang magmamahal ka muli. At saka open na yung puso mo sa pagpapatawad. Pwedeng ang hindi mo nakasundo yung kapamilya mo, kaibigan, or past person. Kumbaga hindi mo na dinaramdam kung ano man yung mga nangyari. Ang ilan na nasa relationship, merong mga minor issues na ang gusto mo, yung person mo naman ang kumilos para sa sarili niya. Kumbaga, lahat na lang itinanong sa iyo. Samantalang nakatira naman kayo sa isang bahay. Iwasan sa relationship yung kinokontrol yung person sa kung ano yung gustong gawin, gustong kainin or suotin. Kailangan mas payapa na relasyon ang manaig. The World, Ace of Cups, 6 of Wands. Kahit na cards ito ng person mo, pwede kayong magkapalit kasi connected kayo sa isa't isa. Gusto ng person mo yung katangian mo.
At saka nasusuklian din naman niya kung ano yung mga pagmamahal, asikaso na ginagawa mo sa kanya. Kaya nga yung person mo ay nasa kondisyon at saka masaya siya sa buhay niya. Ang magiging problema lang dito guys ay kung pareho kayong hindi marunong magbalanse kasi yung person mo successful na siya sa karir niya, sa pagmamahal. Pero mafo-focus siya sa karir niya. Ito yung hindi makakabuti sa inyo. At saka yung pagiging, yung bang masyadong concern mo, magiging questionable na sa kanya. Kaya sinasabing kailangan ng balanse sa relationship nyo. Kung hindi niya ito mapuna, dahil nasa card mo yung balance, ikaw yung magpaalala sa kanya para mapapanatili nyo yung kapayapaan sa relasyon. Sa financial, very positive yung tatlong cards dahil may increase, bonus o kaya may mga hindi inaasahan na financial na darating. Sa mga single or nasa relationship, LDR ang connection o relationship nyo. Para sa ilang single, yung potential person, masaya kapag ikaw yung kausap niya. At saka gusto ka na rin niyang makasama. Kung hindi pa niya nakikilala yung family mo, gusto niyang makilala. At para sa ilan na nasa relationship, kahit nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, yung puso niya masaya sa piling mo. At ang tingin niya, ikaw yung lucky charm niya. Kasi maganda yung nangyayari sa kanya sa negosyo o kaya sa career. At saka pareho din kayo o kaya tugma ng goal para sa relasyon nyo. Ito naman yung outcome ng relationship nyo. Two of Cups, Knight of Cups, Two of Wands. Napakalinaw sa mga cards na ito na may mga person na magkakasundo. Kung nagkaroon man ng alitan, hindi na to masyadong pag-uusapan. Hindi dahil sa holiday ngayon ito yung mananaig, kundi ito yung nais ng isip mo tsaka ng puso mo. Yung magkaroon ng kapayapaan. Merong person na kusang lalapit sa iyo. Naging parte rin siya ng buhay mo. Or maybe hanggang ngayon parte pa din. At katulad ng sinabi ng mga naunang cards at bato, ito na yung closure. Meron ka na mas positive na sisimulan. Na mas interesting at mas magpapaunlad sa iyo. Sa kalusugan, meron ng mental at emosyonal na balanse. Kung naghihintay ka ng resulta ay good result at saka nagiging dedicated ka na, nagiging maingat ka na sa kalusugan mo kaya positive ang balik sa iyo. Mag-stick ka sa plano mo para sa ikakabuti ng kalusugan mo. Para sa ilang single, yung potential person na nagkakagusto sa iyo ay ikaw na talaga yung gusto niyang makarelasyon ng pangmatagalan. Kaya lang ang makakagulo dito, yung third person, pwedeng magmula sa iyo or magmula sa kanya. Pwedeng past na ito or bago na magkakagusto sa iyo or dun sa person. Ito yung magpapalito sa isip niyong dalawa. Bakit ba itong charms yung kinuha ko pero ilagay ko na din? Pero kukunin ko pa rin yung final card mo. Sa mga nasa relationship, magkasundo man kayo or hindi, merong bagong simula na mangyayari sa relasyon nyo ng person mo. At itong person mo, mas lalo siyang magiging affectionate or ipapakita niya yung feelings niya sa iyo, yung pagiging concern.
Maraming plano yung person mo lalo na't LDR ang connection nyo. Pwedeng uuwi na siya para makita ka or ito yung plano niya, yung magkita na kayo at magkasama. Itong Five of Pentacles, pinakita na rin yung ibig sabihin nito sa mga naunang cards at bato. Kung ikaw yung namomroblema, kailangan mo ng advice ng iba. Pero kung merong person na lalapit sa'yo at namomroblema, gawin mo yung makakaya mong maitutulong dun sa person. Biruin mo ang daming tao, pero sa dami ng tao, ikaw yung nilapitan ng person na ito. Kasi yun yung alam ni God na ikaw yung mas makakatulong dun sa person na hindi ka tatanggi kasi yung na-experience niya ay na-experience mo rin dati. At ang paalala ng mga naunang cards at bato, itulong mo yung makakaya mo. Maganda yung nagiging cycle ng buhay mo. Pero pinapaalala ng card na ito na hindi palaging ganun. Kasi kung ano yung magandang naitulong mo, yun din ang balik sa iyo. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Gemini, Sagittarius, Virgo, Leo, Taurus, Scorpio. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. P, S, X, V, K, N, H, M.